Okay mga guys, so nandito naman tayo sa ating YouTube channel, no, para magbigay uli ng mga reaction video, no, sa itong mga binibigyan natin ng reaction video. Ito yung mga latest na balita na napapanahon, mga balita, mga latest ba na kailangan din nating malaman dahil tayo ay mga Pinoy. So kailangan madagdagan ang ating kaalaman tungkol sa mga nagaganap sa ating bansa. Lalong-lalo na sa loob ng ating bansa. Okay? So itong ating bibigyan ng ng reaction ay yung tungkol kay Arnie Tevez. Okay? So ito pala si Arnie Tevez natimbog na sa Timor-Leste, no. Inaresto siya ng mga pulis. So ang ginawa niya, hands up lang at sumama na. So ito bibigyan natin reaction, no. So kung trip niyo yung mga ganitong reaction video, kung gusto niyo yung mga ganitong reaction video, at kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe and like. Okay? So ulitin ko ulit, bago tayo mag-umpisa sa ganitong talakayan, please like and subscribe. Okay? And also, siyempre, subscribe din kay Historiador. Oh, ayan, no. Yan nasa nasa harapan nyo. Historiador, paki-subscribe din sa kanya. Okay? So, umpisahan na natin 'to, no. Kung ano nangyayari kay dating Congressman Arnie Tevez. Okay? Bibigyan natin reaction 'to. Makalipas ang humigit kumulang isang taong paninirahan ni dating Congressman Arnie Tevez sa bansang Timor-Leste, sa wakas ay nahuli na rin ito. Hindi na nakaporma pa ang matikas na dating congressman kahit na may mga security personnel pa ito na nagbabantay sa kanya, ay hindi na ito nakapalagpas sa pinagsanib na puwersa ng arresting team mula sa mga kapulisan ng East Timor at Interpol. Alas 4 ng hapon, March 21, 2024 na timbog si Tevez habang ito'y nagpaparelax ng paglalaro ng golf sa Top Golf Driving Range and Bar. Akusado si Arnie Tevez bilang utak sa pagpatumba kay nooy Gobernador Ruel Digamo ng Pamplona, Negros Oriental noong March 4, 2023. Maliban pa doon, ay nahaharap din si Arnie Tevez sa kaso ng pagpatumba ng tatlong mga tao sa Negros Oriental noong 2019. Idagdag mo pa ang kaso niya para sa violations of the Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulation Act at violations of the law on explosives matapos makalkal at madiskubre ng mga otoridad. Ito to, no? Na-aresto na ang dating congressman na si Arnie Tevez, no, sa Timor-Leste. So talagang talagang tinarabaho talaga siya ng gobyerno ni PBBM. So kasi nga siya ang suspect sa pagpapatimbog kay dating gobernador, sa gobernador ng ng Negros Oriental na si Digamo. Siya ang suspect, no. So sabi ng DOJ ayun ang sabi ng DOJ ng Department of Justice, kaya nga tinrabaho siya ng todo para nga mahuli siya. So, yun, nagtatago pala siya sa Timor-Leste. So, nagtago siya ng mga isang taon bago siya nahuli. So, okay. Nahuli siya sa iba't ibang kaso, hindi lang kay pagpapatimbog kay Digamo, no, sa marami pa mga iba-ibang kaso sa kanilang bayan. So, okay, diretso pa natin. Ang mga matataas na kalibre ng armas sa loob mismo ng compound na pagmamay-ari ng kanyang pamilya. July 26, 2023, minarkahan ng Anti-Terrorism Council si Arnolfo A. Tevez Jr. kasama ng mga sinasabi nilang mga birador niya bilang kalaban ng Estado. February 28, 2024, ay nasa red notice na ng Interpol ang pangalan ni Arnie Tevez. Ang red notice
ay isang request sa mga law enforcement sa buong mundo para hanapin at arestuhin ang sinumang tao na wanted sa mga mabibigat na kaso sa kanilang bansa. Buwan rin ng Pebrero nang maglabas ng utos ang Manila RTC Branch 51 sa DFA para kansilahin ang pasaporte ni Arnie Tevez. Rason para mas lalong sumikip ang mundong ginagalawan ni Boss Idol. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Timores Police si Arnie Tevez at tinatrabaho na ngayon ang extradition na mangyayari para tuluyan ang madala pabalik ng Pilipinas si Arnie Tevez at harapin ang mga kaso laban sa kanya. Dahil sa bigat at dami ng mga kasong kriminal na nakahain sa kanya ay siguradong tagilid ang sitwasyon ni Tevez na malulusutan ng mga kaso na ito ayon sa DOJ. Kung sa Yan so nakakatakot pala no. Ang dami palang kaso ni dating Congressman Arnie Tevez, no? So sinampahan siya ng iba't ibang klaseng mabibigat na kaso. So itong pwede rin kayo magkomentaryo diyan ha. So ang tangi lang ma-reaction natin dito talagang justice is for all. 'Yon. Okay, sa diretso pa natin. Kaling tuluyang sa bilibid ang bagsak ni Boss Idol ay siguradong isa ito sa mga VIPs doon at hindi basta-bastang magalaw dahil sa kanyang kapangyarihan. Ano kayang malalaking revelasyon na malalaman sa pagbalik ni Tevez sa Pilipinas? Oo nga no. Pag nakulong naman si dating congressman sa bilibid sigurado yan, VIP yan. Matikas yan matikas yan sa tingnan nyo no, sa itsura talagang brusko pagdating sa yan. Sigurado yan. Maraming matatakot yan sa loob ng bilibid Kapanapanabik ito dahil maraming mga sinabi noon si Arnie Tevez na kanyang nalalaman patungkol sa ibang nasa gobyerno na pinipigilan pa niyang isiwalat. Tingnan natin sa pagbabalik Pinas ni Tevez kung meron nga ba siyang mga impormasyong papakawalan na ikakagulat ng mga mamamayan. Samantala, blastado ng arrest order laban kay Pastor Apollo Sigibuloy na inisyo ng Senado. Anumang oras ay pwedeng pasukin ang lugar kung saan ay pinaniniwala ang doon nagtatago ang pastor. Isa rin pala to si Pastor Kibuloy no. So nakahanda na rin ang arrest order. So marami rin kasing mga sinampang kaso sa kanya no. So kaya nga malalaman natin yan sa lalong madaling panahon. Okay, diretso pa natin. Para isilbi ang arrest warrant at diretsong dalhin ang pastor sa Senate Detention Cell sa Manila. Hindi pa man naaarestong pastor, pero nagpapasaring na ang ilang mga taga-suporta nito na dadaan daw muna ang mga aaresto sa kanilang mga kamay bago nila magawa ito. Ito ang video clip mula sa channel ni Direk Freddy kung saan makikita ang ilang miyembro ng KOJC na galit at hindi pabor na arestuhin ang kanilang pastor. Direk Freddy Valera lang sa kalam. Kayo sa kamay namin. Daan muna kayo sa amin. Bakit? Anong gagawin? Gagamit din kaming Palmolive? Ganito ba yung mga tao sa kingdom ni Kibuloy? Ganyan ba yung ugali? Oo, sakay muna sa amin. Tagal na naman ganda sa inyo. Tagal nyo. Bumaba na kayo dyan kung hindi. O kung hindi ate, anong gagawin mo? Pinabababa mo yung presidente? Yung first family? Bakit? Anong gagawin mo kung hindi? Kahit mismo ang direk Kita nyo, yung mga kapanalig ni Kibuloy, no? Grabe, no? Hindi, dadaan muna raw sa kanila yung mga arresting police, no? Bago nila makuha si Kibuloy. Ganyang katindi yung mga mga kapanalig ni ni Kibuloy. ating tuklasin dito. Bakit? Anong gagawin mo kung hindi? Kahit mismo ang direktor ng PRO 11 sa Davao ay alam na posibleng may kakasamula sa miyembro ni Kibuloy para pigilan ang pag-aresto sa kanya. Pero ganun pa man, ay nakahanda rin sila sa kung ano ang pwedeng mangyari. We all know that the members will be agitated by it, of course, no? But we are ready for any eventualities at the outcome of this
serving of the warrant. Nagbigay pa ng assurance si Senador Bato de la Rosa na kilalang kaibigan ng pastor na walang sinumang makakatoda sa pastor sa loob ng Senado. Ako mismo, punta ka dito, tingnan natin kung may babaril sa'yo. Andito ako, walang pwedeng makakapatay sa'yo. Handa rin itong samahan ng Ayan eh, mayroon palang kakampi si ano eh. Si Kibuloy. Ayun na si Senador Senador Bato, protector. Poprotektahan niya raw si Kibuloy. Wala daw babaril. Kaya nga parang fans niya si si Senador Senador Bato. aaresto sa pastor para masigurong walang putukan at gulong mangyayari. Kung hihingi ng tulong sa akin yung Sergeant Arms, sir, kaibigan mo man si Pastor Kibuloy. Alam namin, sir, andyan siya para walang gulo, sir. Baka pwedeng samahan mo kami, sir, at ikaw humarap doon para walang putukan na mangyari. I'm willing to do that. Si Pastor Kibuloy, kilala ko na hindi violent na tao. Yung followers niya, masyadong mababait. Isang napakalaking problema at napakalaking maling desisyon kung sakasakaling may magpapaputok mula sa miyembro ng KOJC para pigilan ang pag-aresto sa pastor. Kung mangyari man ito ay dito na magkakaroon ng klaro ang aligasyon ng isang witness noon na nagtatago raw ng mga armas ang pastor sa kanilang kingdom. Pero malayo naman siguro mangyari ito dahil mga kultong relihiyon lang ang madalas na gumagawa nito. Tandaan niyo pa ba ang nangyari noon sa isang lugar sa Pangantukan sa Bukidnon Province noong year 2000 nang sinilbihan ng mga otoridad ng arrest warrant ang leader ng kulto na si Alfredo Opsiona. Pero hindi ito sumama sa mga otoridad. Bagkus, nagwala ito at nanagarason para sila'y pagraratratin ng mga kapulisan. Tumba si Opsiona na leader ng Taddad kasama ang ilan pa niyang mga tauhan. Wala na sanang drama pang magaganap sa pag-aresto kay pastor para maging swabe lang ang pagtransport sa kanya sa Senado. Hindi naman talaga mapagkakaila na hindi kayang matanggap ng pastor kung ano man ang ginagawa sa kanya ngayon. Mula sa imbitasyon ng Senado pati ng Kongreso ay hindi nito pinansin. Sabi nga ng iba ay sobrang taas ng tingin ng pastor sa kanyang sarili kung kaya't di nito kayang matanggap na siya ay pwedeng arestuhin. Ang tanong, alam na kaya ngayon ng mga otoridad kung saan talaga nagtatago ang pastor? Makakaya na kaya nilang arestuhin ito? O baka naman tatagal pa ito? Ikaw, gusto mo ba o ayaw mo na maaresto si Pastor Apollo Kibuloy? Okay, no? So, siyempre naman, no? So, kung may kasalanan talaga, dapat talaga, lumabas na si Kibuloy sa magpaliwanag siya sa korte. Ganun lang naman yun. So, ito, no? So, sana, itong mga balitang ganito, na mga bad news to, na sana, yung mga akusado, lumabas na, magpakita at magpaliwanag na sa ganun, maliwanagan na rin ng taong bayan at malaman ng taong bayan kung ano yung mga kung ano ang totoong nangyari talaga, no? So, okay, no? So, hanggang dito na lang tayo mga guys. So, kung trip nyo yung mga ganito o gusto nyo yung mga ganito mga reaction video na napapanahon, please like and subscribe lang sa ating YouTube channel. Okay? Bago tayo umalis, no? Please like and subscribe na lang muna. Okay mga guys?